Nag-press conference na po ang Pangulo. Actually, mula alas 11 ng umaga. Nagpa-standby ang Malacanang sa announcement press conference. Pero hindi po natuloy kaagad eh. At nangyari ay doon po sa, anong tawag doon? Doon po sa kagabi na. Parang alas 11 na yata yun. Pero gusto kong iparinig sa inyo. Iparinig ko po sa inyo ang buong speech ng Pangulo o sagot ng Pangulo. Opisyal na pahayag ng Pangulo after hulihin si Rodrigo Duterte, former President. At ang sinasabi nga po ng Pangulo, ito nga, President Marcos umami na, ICC at Interpol ang dahilan. Sumunod lang sila, nakipag-coordinate lang sila. Dahil parte ng rule of law, okay, na pinapairal ng Philippine government. Meron tayong sariling batas, pero meron pong order ang ICC, International Criminal Court, at saka po ang Interpol. Kaya walang nagawa kung hindi tayo sumali dyan. Di ba? Estrelita Star, Heroes ng Japan, good morning. Thank you. Margarita Manlolo, salamat po. Sarah Bridman, vlogs, thank you. Thank you. Salamat. Star, salamat. Okay? So ito po, pakinggan po natin ang opisyal na pahayag ng ating Pangulo kagabi ito, mga 10 or mga 11 na yata yun. 11 PM na ha? At humarap na mismo ang Pangulo tungkol ho dito sa mga isyong ito. Kaya matapos nga na lumipad na, para sa inyong kalaman, si Duterte po ay nilipad na ng private plane or private jet, na sinakay siya, papunta na ho dyan sa Netherlands, sa Europe, dyan sa headquarters ng ICC. Pakinggan natin ang press conference, question and answer, na ipinarating ng Malacanang Press Corps kagabi. Baka tulog na kayo. Ito, pakinggan po natin ang Pangulo. 9:20 this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help, and we obliged because we have commitments to the Interpol, which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. So I'm sure that the details that surround this what has happened today are familiar to you. I just wanted to make very, very clear and give you the facts from the departure of former President Duterte from the Philippines. Thank you. Pero, yan na po yung sinasabi ni Pangulong Marcos Sr. Naku, bakit siya yung Facebook natin hindi gumagalaw yung mga comments ng mga nanonood. Anyway, sana po napapanood po ninyo. Ayan po ang sinabi ni Pangulong Marcos kagabi, mga bandang mag-aalas 11 na ng gabihan. Okay? Sumunod sila sa International Criminal Court through Interpol para ipatupad yung warrant of arrest. So, hindi totoo na walang warrant of arrest. Actually, late lang na ipinakita kay Duterte ang warrant of arrest dun sa aeroplano kahapon na umaga dun sa Terminal 3. Pero, kaagad-agad din pinakita yung warrant of arrest at binasahan nga siya ng Miranda rights ni General Torre ng PNP. Okay? At kagabi din po ay inilipad na siya papunta ng Netherlands, papunta ng Europe. Baka ito mga oras na ito nasa biyahe pa kasi malayo-layo ang Europe. Nasa biyahe pa at sinamahan siya ng kanyang dating Executive Secretary Salvador Medaldea, yung isang abogado at iba pa, meron pa ibang kasama yung mga security niya kasi inaakay na si Duterte. Okay? So sinasabi, pinitin po ni Pangulong Marcos yung kanyang pag-amin, sumunod lang sila sa rule of law. Sumunod lang sila sa Interpol dahil sila nagsabing may warrant of arrest at hindi doon nila pwedeng tanggihan yan. Ilang beses sinabi ng Pangulo,
Hindi tayo pwedeng hindi makipag-coordinate at tumulong sa Interpol dahil ang Interpol ang siyang tumutulong sa Philippine government kapag meron tayong hinahanap ng mga kapwa Pilipino na nagtatago sa ibang bansa. Kaya nga international police yan. So wala daw ibinigay na anumang dokumento ang Philippine government. In other words, sa investigasyon mula noong 2017 kung saan ipinalipay ang kasong ito under Duterte administration until now, wala daw pong ibinigay na kahit anong dokumento ang Pilipinas. So sariling kayod ito ng ICC at ng mga complainant, kaya nakapagdala ng mga dokumento at ebidensya at testigo before ICC at naging basihan ng warrant of arrest at ipinatupad ng Interpol, kaya naman ginawa ng Philippine government. Yun lang. Okay? Alam niyo po, sa totoo lang, mabait pa rin talaga si PBBM. Ha? Swerte talaga ni Digong at hindi niya kaugali ang ating presidente ngayon. Alam niyo po kung bakit? Kasi kunwari lang, ang nakaupong presidente ay kasing ugali ni Digong na mapaghigante, may galit, di ba? Yung mapusok, arugante, mayabang, hambugero, ay sigurado ko, ay baka si PBBM pa mismo pumunta ng dahig para ihatid ang mga ebidensya doon sa ICC headquarters. Diba? Napakabait pa ni PBBM kasi hindi siya nakipagtulungan talaga sa ICC. Pinanindigan niya ito at ni isang papeles, dokumento na hinihingi ng ICC, wala siyang binigay. Talaga lang no choice si PBBM kung hindi makipagtulungan talaga sa Interpol. Yun lang talaga. Wala talagang magagawa ang kahit sinong presidente. Kahit si Digong naman, wala siyang magagawa kung magkapalit sila ng sitwasyon. Si PBBM ang aarestuhin ng ICC at gagamitin ng ICC ang Interpol. Wala ring magagawa si Digong. Wala ring magagawa. Diba? Kaya swerte pa si Digong, mabait ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nakipagtulungan talaga sa ICC. So kung sinasabing tungkol sa harassment, wala daw harassment. Kung politika, normal lang yan na may mamumulitika pero malayo pa nga naman ang eleksyon. Okay? At sinasabi niya na itong ginawang ito ay pagsunod lang. Okay? Pagrespeto sa mga proseso, dumaan sa proseso. Hindi naman kasi pwedeng dito ikulong si Duterte kasi wala naman dito ang kanyang kaso. Yung ibang kaso niya, wala na pang warrant of arrest, nasa DOJ pa lang. Ang naunang naglabas ng warrant of arrest, actually mabagal pa nga ito. Kasi 2017 pa, imagine. 8 taon. After 8 years, saka lumabas ang warrant of arrest. Kaya sa totoo lang, kahapon din po, nagrally na, magdalawang kampo. Yung kampo ng mga Duterte at yung kampo ng mga biktima ng human rights violation, yung kasong crime against humanity. Medyo mabigat pong kaso yan. Okay? Ayan po, nagrally at kanilang, actually ito umpisa pa lang. Don't panic, yung mga DDS, mga supporters nyo, huwag kayong masyadong padala sa simbolo ng galit at saka panlilinlang ng inyong mga nadidinig. Kasi may halong galit at may halong paghihigante yung mga nagsasalita sa inyong mga rally. Ito po ay si Duterte po sa ngayon ay suspect pa lang. Tulad na sinabi ko kahapon sa live natin, suspect pa lang si Duterte ngayon dahil ini-issue yung warrant of arrest. Pagdating niya sa Netherlands, sa ICC, babasahan na siya ng sakdal. Sasabihin na sa kanya kung ano yung mga kaso at ano yung mga pwedeng yung kakaharapin niya. Kapag binasahan siya na kung anumang kaso, siya po ay automatic magiging akusado na. At dahil siya magiging akusado, magkakaroon po ng trial. Kaya huwag kayong masyadong magpanik. Huwag kayong magpapaniwala sa inyong mga speaker na ang dating na mga paliwanag may pagka-rebellion, galit na galit, ginagalit kayo. Huwag kayong, dapat palawakan din po ninyo ang inyong pangunawa. Si Duterte ay inosente pa. Si Duterte ay hindi pa napapatunayan. Siya ay suspect pa lang ngayon patungo sa akusado, then magkakaroon po ng trial. Mahaba-haba yung trial na yan. Sa Netherlands, Diyan po sa Europe. Mahaba, may proseso. Ibibigay ng ICC ang lahat ng pagkakataon kay dating Pangulong Duterte kung paano niya idepensa ipagtanggol ang kanyang sarili.
due process sa ICC. Yan po yung mangyayari. Nagugulat lang kayo, nagtataka lang kayo dito sa mga pangyayaring ito, pero kaya naman ako nakarelax dito sa isong ito kasi hindi naman ito bago. 8 taon na nga ho itong inaabangan eh. 8 taon na nga po sumisigaw ng hustisya. Halos dekada na. Ilang taon bago sila nag-file ng kaso sa ICC ang mga biktima ng human rights violation. Naghahanap na sila ng katarungan noon, mula noon hanggang ngayon. Kaya, hindi po ito bago. Ngayon, may tamang proseso. Hindi sinushortcut. Kasi dito sa atin, noong panahon ni Duterte shortcut eh. Tukhang. Double barrel campaign. Kaya nga 30,000 mga Pilipino ang nawala ang buhay dahil sa Operation Tukhang walang due process. Kaya po yung mga biktima nagtakbuhan sa ICC. Nagreklamo. After 8 years, ito, lumabas ang warrant of arrest. Ayan po. So malinaw yan. Uy, Makmak Pablo, good morning Padre. Good morning Makmak. Okay? Thank you. Ayan. So yun po yung malinaw. Kaya huwag kayong magulat. Uulitin ko, gagawin at pilit, isasali, ididiin na political harassment ito. Nakahapon pa lang ay nag-iingay na yung mga Duterte na yan ang nangyayari. Huwag kayong palinlang. Alamin nyo ang proseso. Kasi hindi naman pwedeng kayo lang ang papakinggan. Paano naman yung biktima? Kayo, kung halimbawa, anak ninyo, kapatid nyo, pamilya nyo, kilala nyo, kahigit pa sa kaibigan ng pagkakakilala nyo, sa mga napagkamalan lang, kinatok, sabay putok, double barrel campaign. Kung yung magrita noong mga panahong yon, araw-araw nagbibilang tayo ng patay. 30, 40, pinakamahina 20 everyday. 20 everyday ang namamatay sa Operation Tukhang ng PNP dahil iniutos ng presidente noon na si Duterte. Paano ang katarungan ng mga yan? Diba? So ngayon, ito na ho yun. Bibigyan pa ng pagkakataon. Kahapon yung rally sa Welcome Rotonda ng mga kamag-anak ng biktima, ano nasigaw nila doon. Magpasalamat ka nga Duterte, buhay ka eh. Yung mga kamag-anak namin, pinatay eh. Hanggang ngayon, walang katarungan eh. Ikaw buhay pa, bibigyan ka pa ng hustisya. Magkakaroon pa ng trial para ipagtanggol mo yung sarili. May katwiran yung paliwanag na yun. Totoo yun eh. Ang swerte lang talaga ni Digong, bakit meron pa siyang pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. May hearing, may due process, at meron pa po siyang pagkakataon na mapawalang sala pa at makauwi pa rito sa ating bansa at makita pa ang kanyang pamilya. Pero yung pong mga naging biktima po ng EJK, wala na. Diba? Wala na. Wala nang magagawa. Hindi na makikita. Hindi na nila kahit matawagan nila, wala na. Diba katulad nito, nakita ko yung post ni Jake Ejercito ba yun? Pinost niya yung si Kian De Los Santos. Ano ba sabi ni Kian De Los Santos? Yung mga huling sandali niya. Ang sabi niya, tama na po, may exam pa ako bukas. Diba? Kabataan yun. Maaring baka kasing edad ni Kitty Duterte nung mga panahon na ito ay nawala dito sa ating mundo at naging biktima po ng EJK. Diba? Swerte pa din talaga si Digong dahil may pagkakataon pa siya kahit tawag o kahit video call, baka mayroon pang pagkakataon. Pwede pa siyang dalawin ng pamilya niya doon sa Dahig sa Netherlands. Pero yung mga naging biktima po ng EJK, wala na po. Hindi na nila masisilayan kailanman ang kanilang mga mahal, mga kapamilya nila na nawala. Kaya, swerte pa rin si Kitty Duterte. Si Duterte ay bibigyan ng pagkakataon sapat na panahon, kaya sa inaresto para harapin ang kaso at yung kanyang ebidensya ay kanyang iharap na siya walang kinalaman, na siya inosente dito sa war on drugs, siya inosente sa crime against humanity, dahil yan ang proseso. Kaya maswerte pa rin si Duterte. Kaya kayo mga Duterte supporters, followers, huwag kayong palinlang sa inyong mga speaker na mga politiko at may pagka-rebelyon, may pagkasedisyon ang mga pinagsasasabi. Isipin nyo, ang batas ay umiiral dito at sa abroad. Isipin din nyo ang karapatan ng mga taong nawala ang buhay. Isipin din nyo ang karapatan ng mga taong nag-file ng kaso dahil sila'y biktima ng human rights violation. Yun po yun eh. Okay?
Kung inyong hahaluan ng politika, ay wala akong mangyayari. Magiging emotional lang, magiging magagalit lang kayo, pero wala rin mangyayari. Wala naman, kahit po kayo maglupasay diyan sa EDSA, sa Davao, kung saan-saan lugar. Walang magagawa si Pangulong Marcos. Walang magagawa ang Philippine government. Hindi yan basta-basta ibibigay at ibabalik ng ICC. Dahil ang ICC ang merong kontrol simula nang ilabas ang warrant of arrest. At nang siya hulihin kahapon ng umaga sa airport, hanggang ngayon na nasa biyahe, papunta ng Europe, siya ay nasa kamay na. Siya ay kontrolado na ng ICC. Hindi na kontrolado yan ng Philippine government. Kasi ganun po yan eh. Pag na-issue yung warrant of arrest, automatic yan. Korte ang merong jurisdiction, sila ang magde-decide ng lahat kung anong gagawin. Saan ikukulong, kailan ng trial, okay? Ano ang treatment na gagawin sa kanya, yun na yun. Walang magagawa ang Philippine government under President Marcos ngayong ito ay nasa kamay na ng International Criminal Court. Ganon din po dito sa atin sa Pilipinas. Pag ang isang tao ay nagkaroon ng warrant of arrest at hinuli, ang korte na ang may control dyan. Kung Regional Trial Court, Metropolitan Trial Court, o anumang korte sa atin sa Pilipinas. Ganon din po sa international. Hindi lang ICC. Sa iba-ibang mga bansa sa buong mundo, ganon din po yan. Alam yan ang mga abogado pero hindi pinapaliwanag. Pinipilit po mga kaibigan na nililin lang kayo mga Pilipino ng inyong mga leader at nagsasalita na ang gobyerno ay sinisisi. Ang gobyerno may pananagutan, ang gobyerno ay nagpabaya, ang gobyerno ay mayroong magagawa. Lahat yan fake, lahat yan hindi totoo. Ang gobyerno katulad ng sinabi ni Pangulong Marcos ay sumunod lang sa order o request ng Interpol na hindi pwedeng tanggihan ng Philippine government kasi nakakatulong sa atin yan. Dahil yung galaw ng Interpol ay order ng International Court warrant of arrest. Ayun po yan. Sa ngayon, kahit anong gawin nyo, wala na magagawa sa presidente dyan. Hindi na po yan pwedeng makialam ang Philippine government. Kasi ang 100% na may control, ano ang gagawin kay Duterte? Ang korte na po, ang ICC na. Wala nang iba. Ang akin pong advice, para hindi kayo masyado nagagalit, ang inyong paghandaan yung kaso. Kaya yung mga abogado ng mga Duterte, doon kayo magpakagaling ngayon. Ang problema nyo kasi, hindi kayo nire-recognize ngayon sa ICC. Kasi international lawyer lang ang kailangan doon. Ay alam ko sa Pilipinas, isa lang ang international lawyer na identify kay Duterte. Kaso nagtatago naman. Hindi naman pwedeng lumutang. Mahuhuli din niya, si Roque. Harry Roque, siya po yung international lawyer. Eh problema, nagtatago rin dahil may problema rito sa atin eh. So itong lahat ng mga abogado gumaingay, si Panelo, si Salvador Medaldea, Vic Rodriguez, sino ba yan, si Torion, at kung sino-sino mga abogado maingay. Kahapon dun sa labas-masok sa airport o sa Villamor, hindi sila makalapasok. Wala ko sila magagawa ngayon. Hindi sila recognized ng ICC. Hindi sila international lawyer, kaya hindi sila papansinin, okay, ng International Court. Kailangan maghanap si dating Pangulong Duterte ng international lawyer na magtatanggol sa kanya. Kung hindi man Pilipino, idayuhan. Marami namang international lawyer siguro sa Europe. Doon siya kumuha ng abogado na magtatanggol sa kanya. Pero kung galing sa Pilipinas, tandali, mukhang mahihirapan. Kasi si Harry Roque hindi rin lumalabas. Sa social media lang siya lumalabas. Pero pag lumabas yan, huhulihin din yan. May warrant of arrest yan dahil sa Quadcom. Tapos merong qualified human trafficking na non-bailable offense na kapal dyan sa DOJ. Yun ang problema ni Roque. Kaya nagkapatong-patong talaga ang problema ng mga Duterte. Okay? So, Now I know. Kaya pala, hindi pinapayagan ni CIDG Chief Brigadier General General Torre itong mga abogado ni Duterte, etong sila Torion, nagpupumilit pumasok, yung mga kung sino-sino pa na mga abogado kuno ni Digong. Kasi nga po, ito ay international matter na to eh. Nakikipagtulungan lang ang Pilipinas sa Interpol. So, international matter na to. So, ang kailangan ni Digong dyan ay international attorney, international lawyer. Si Harry Roque, 'di ba, hindi na makapaglutang dito sa Pilipinas, nagtatago.
Oh, sisihin nila si Roque, 'di ba? Kung bakit walang abogado si Digong. Hindi pala pwede kasi nga ang nangyari dito, ang korte na humahawak sa kaso ni Digong na ito ay ang International Criminal Court. At ang international lawyer lamang ang pwedeng mag-handle kay Digong, hindi ang mga local lawyer. Alam ko na, nagets ko na. O sana magets din to ng mga DDS. Kayo palang mga lawyer kayo. Naglo-lawyer kayo na naglo-lawyer kay Digong. Kahit kayo pala, hindi nyo alam kung ano talaga ang batas, di ba? Kaya pala, hindi nyo naiintindihan ang paghuli kay Digong at sinasabi nyong unconstitutional kasi nga, ang utak ninyo pang local, hindi pang international. So, normal lang na yung pamilya ng mga Duterte magalit, yung mga leader nila magalit, pero hanggang doon lang yun. Hindi po ako spokesman ng Malacanang. Wala nang magagawa ang gobyerno dyan. Nasa kamay na ng ICC. Yan na po ang sitwasyon sa ngayon. Okay? So, marami hong mga balita. Gagawin natin ito. May sinasabi pang si Enrile na huwag sisihin ng gobyerno. Tama yun. Mamaya paparinig ko sa inyo yan or tatalakayin natin yan. So, pansamantala, yan muna po ang ating pagsasama ngayong umagang ito. Okay? Ang Pangulo ay nagsalita na, yun namang narinig, pakireview na lang po yung video ito para inyo madinig yung opisyal na statement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At yung sagot niya sa ilang mga tanong ng Malacanang press corps kagabi, para mga 10:30 o 11 na ng gabi. Ayan po. So yun po mga galit ng mga taga Davao, ng mga supporter sila kung nasa man nandoon, huwag na natin sabayan yon. Ipalaalam natin na yung batas ang pinairal. Galit sila. Okay, galit sila kung kanin-kanino. Pero wala tayong magagawa doon. Dala yan ng galit dahil sila hindi nakaporma kahapon. Nakordon kasi ng pulis at militar ang Villamor. Walang nakapasok na sibilyan. Kahit mga abogado hindi pinapasok. Ilang abogado lang nakapasok. Hindi lahat. Kasi iniwasan nga yung commotion. Iwasan nga yung kaguluhan. Kaya mabilis na from airport, Terminal 3, diretsyon ng Villamor. Tapos doon hinintay yung aeroplano. Pag itong aeroplano kagabi, para mga 9:30 yata yun, mag-alas 10, lumipad na yung aeroplano. Private jet, private plane. Sinakay siya, kasama si Bidaldea at security niya. At ngayon po, nasa biyahe kasi malayong Europe. Nasa aeroplano pa yan hanggang ngayon. Kasi kung di ako kakamali, from Manila, stopover yan ng Middle East, Abu Dhabi yata o Dubai. Basta sa Middle East yan, mag-stopover for refuel. After na refuel yan, lilipad ulit. Hindi naman magtatagal yan. Mabilis ang galawan na yan. Diretso. Baka sabihin nila, bakit ganun kabilis? Ganun mo talaga. Kasi hindi ho pwedeng ikulong yan sa Pilipinas. Si Duterte matapos siya mahuli. Kasi walang jurisdiction ng Pilipinas sa kanya. Ang warrant of arrest ay galing sa ICC. Hindi galing sa Philippine government. Hindi pa galing sa Philippine court. Kaya walang jurisdiction ng Pilipinas na siya ay ikulong dito. Kaya matapos na iserve ang warrant kahapon, kaagad-agad, ang proseso, ilipad. Yun po yun. Para sa inyong kaalaman. Baka sabihin, ang bilis ng pangyayari. Hinuli. Tapos dinila doon. Ay natural. Ganun po talaga ang trabaho ng law enforcement agency. Pagkatapos sulihin ang subject doon sa warrant of arrest, isusurrender nila yan, ihaharap nila doon sa korte na nag-issue ng warrant of arrest. Inuulit ko, hindi siya pwedeng ikulong sa Pilipinas kasi magiging illegal detention yan. Kasi wala siyang kaso rito. Kung may kaso man, wala pa namang warrant of arrest na galing sa ating korte. So walang dahilan para siya ikulong dito. Magiging illegal kung dito siya ikukulong. Kaya po kagabi, maghapon hanggang gabi, ayun po, nagawa ng paraan ng ICC at ng Interpol na ilipad sa coordination sa military at sa ating pong PNP at prosecutors. Okay? Ayun o, kaya nilipad. Ganon ang proseso. Okay? Please like and share ng ating video. Okay? Salamat po. God is good all the time. So now I know, kaya po, puro ngaw-ngaw lang ang ginagawa o magagawa nitong sila Lambino, sila Torion, yung notaryo na sinasabing papapasukin, puro ngaw-ngaw lang, puro ganun lang ang magagawa nila, certiorari, kasi nga, hindi nila alam kung ano, how the ICC law works. Diba? Hindi nila alam kasi nga pang local lang sila eh. Sayang, 'di ba? Kung nandyan sana si Harry Roque, at hindi sana siya gumawa ng kabulastugan sa Pogo, maipagtatanggol niya sana si Digong sa ICC na sa mga Interpol na humuhuli nung araw na 'yon.
Sayang ano, pero buti na lang din wala si Harry Roque. 'Di ba? Ngayon na ano kung bakit etong si kahit si Bongo, si Philip Salvador, halos karamihan ng mga Duterte ay hindi po pinapayagang makisali, makigulo, makapasok doon sa Villamor Air Base kasi wala pala talaga silang magagawa at wala naman silang business doon. International lawyer lamang at pamilya ang pwede na makipag-usap sa Interpol. Swerte na nga lang nandun si Madeldea ba 'yon, yung dating ES okay 'yon. Siya ang kasama ni Digong. Buti na lamang talaga at sila'y nandoon na dahil nung dumating sila galing ng Hong Kong, kasama na nila si Digong. Ngayon, naintindihan ko na. 'Di ba? Hindi ka talaga pala papapasukin diyan, Bongo. At wala 'di ba? Si Digong kasi umamin 'Di ba? Umamin naman si Digong sa kanyang mga kasalanan. Umamin naman si Digong sa kanyang mga ginawang krimen. Kaya bakit pipigilan ninyo ang ICC o ang Interpol na mahuli si Digong? Kay Digong naman ang pag-amin. Dapat hindi nyo pina-attend ng Quadcom si Digong, kinatigasan nyo na lang. Para hindi nadagdagan ang mga ebidensya. Para hindi niya nagawang maghamon, magyabang, maghambugero doon sa Quadcom. Ang problema kasi, puro kayo sulsol. Pati mga anak ni Digong, inuuna pamumulitika. Ito yung tinatawag ni Bato de la Rosa. Ito yun. Ano nga ba yun sabi ni Bato? Collateral damage. Yan na yun. Collateral damage ng mga panunulsol ng mga mayayabang at mga gustong makabalik sa kapangyarihan ng mga kaalyado ni Digong, mga anak ni Digong na uto-uto sa politika, nadadala ng sulsol. Iyan ang nangyari. Si Digong ang nagbabayad ng lahat ng inyong mga pamumulitika. Tapos isisisin nyo lahat kay BBM. Ituturo nyo lahat ang sisi kay BBM. Di ba dapat ang sisihin nyo si Trillanes? Sino ba nagsampa ng demanda noong 2017 sa ICC kay Digong? Di ba si Trillanes at si Laila de Lima? Bakit si BBM ang sinisisi ninyo? Si BBM ba ang nagkaso kay Digong sa ICC? Hindi naman. Bakit si BBM ang sinisisi nyo? Dahil galit kayo kay BBM. Dahil hindi pinagtatanggol ni BBM si Digong? Bakit? Tingin nyo ba? Deserve ba ni BBM na ipagtanggol ang isang Digong? Pinagbibintangan siya, nagbebenta ng gold, inuubos ang gold ng Pilipinas. Pinagbibintangan siyang gumagamit ng pinagbabawal na pulburon. Sinasabihan siya ng bangag, adik, magnanakaw, kurap. Hindi deserve ni Digong ang pagtatanggol ng isang BBM. Dahil kung pinagtanggol ni BBM si Digong, baka pati ako, kondenahin ko si PBBM. Bakit mo pagtatanggol yan after all ng ginawa sa'yo? Buti na nga lang talaga mabait si BBM. Napakabait ng ating presidente. Hindi nakipagtulungan sa ICC. Sa Interpol lang talaga siya walang magagawa. Sukol siya doon. Nakita ko yung kalungkutan ni BBM sa kanyang speech kahapon, sa kanyang mga pagsagot sa mga katanungan. Nakita ko ang kanyang kalungkutan. Nakita ko may lungkot sa mga mata ni PBBM at hindi niya rin gusto ang mga nangyari. Pero que sera-sera. Diba sabi nga ni Digong? Que sera-sera. Ano ba? Que sera-sera. Whatever will be, will be. Diba? Yun na yun eh. That's how tadhana works. Ganun eh. Yun ang tadhana eh. You do something in the past, magbabayad ka sa future. Sabi nga ng mga vlogger ni Digong, mag-ingat daw kapag
umikot ang bola. Eto na yun. Umikot ang bola. Dati nasa taas si Digong. Dati nasa rurok siya ng kanyang kapangyarihan. Nagagawa niya lahat. Isang kumpas lang ng kanyang daliri. Hindi pa ng isang kamay, daliri lang. Kayang-kaya niya nang sirain ang buhay ng kanyang kalaban. Ngayon, kahit ikumpas ni Digong ang paa at kamay niya, wala siya magagawa. Kahit questionin niya ng questionin ang paghuli sa kanya ng Interpol at ang pagtulong ng ating PNP, ng CIDG Chief General Torre sa Interpol, wala siyang magagawa. Wala na. Tapos na. Bagsak na. Tanggapin na lang katotohanan, ang realidad, na ang lahat ay may hangganan at ang lahat may katapusan. Kahit sino ka pa na napakamakapangyarihan sa buong mundo, pag talaga tadhana kumilos, babagsak ka. Eto, share ko lang. Diba nagpunta po kami China? Pumunta kami doon sa Emperor's Palace ba yun? Emperor's Palace nga yata yun. Parang hari doon sa sa China. Tapos yun yung last emperor. Pinaliwanag sa amin ng aming tour guide na kaya wala ng descendant ang empire ng China. Wala ng mga emperor, wala na. Kasi yung last emperor hindi nagkaanak. Di ba ang Japan meron pa, ang Thailand meron pang mga emperor, ganyan. Ang Japan meron pa, di ba, emperor. Ang China wala na. Since 1911, 1912, nawala na yon, namatay na yung last emperor nila kasi hindi siya nagkaroon ng anak. Kaya nawala na ang mga descendants. Alam niyo po ba yung last emperor na yon? Namatay yun. Napulubi. Namatay. Nawala ni Singkunduling. From the rise of power at early age na talagang siya'y napakamakapangyarihan sa buong China, hanggang bumagsak siya ng bumagsak at nawalan siya ng kapangyarihan. Namatay siya na noble person na lamang. Ganun na nangyari. So, yun po ang katotohanan ng buhay natin. Talagang nandoon ka minsan sa taas. Pero hindi yan panghabang buhay. Katulad na nangyayari kay Digong. Diba sana maging aral to sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga politiko. Lalong-lalo na sa mga mapagyabang, mga hambog dyan, mapaghamon. Sana maging aral to. Na mag-ingat ka sa kung ano ang hihilingin mo. Dahil maaaring kapag binigay sa'yo, maaaring kaya mo kayanin mo. Pero baka hindi kayanin ng pamilya mo o ng mga taong nakapaligid sa'yo. Katulad na nangyayari ngayon kay Digong. Napakadelikado po ng hiniling ni Digong na ibinigay po sa kanya. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, wag na lang kayong manood sa akin kung ayaw nyo ng mga vlog ko. Lalong-lalo na mga busit daw po sa akin. Ako, marami pong nabubuisit sa akin ngayon. Wala po tayo magagawa. Diba? Ngayon lang naman kami bumabawi mga admin Dati naman kayo lagi ang mga nambubuske, di ba? O ngayon kayo ang asar talo. Tandaan ninyo, ang pikon, laging talo. Momo chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first.